Matapos magbotohan ng Kongreso sa impeachment kay VP Sara noong 5 ng Pebrero, ipinasa na ang Articles of Impeachment sa Senado. Ang problema, hindi man lang ito natalakay ng Senado bago mag-break ang 19th Congress. Pero bago pa man ang impeachment, sinusubaybayan na ng 72 years old na si Tatay Rudy ang hidwaan ng mga Duterte at Marcos. Pag-treat niya na ipapapatay niya si BBM at saka pati si Martin Romualdez. Magmula noon sinubaybayan ko na dahil ano ba naman ang dahilan ni BP na banggitin yung mga ganoong salita. Bagamat retirado na ito, mayroon pa rin siyang pakialam sa nangyayari sa bansa, kaya hindi rin nito maiwasang mangamba kung ano ang kahihinatnan ng impeachment kay VP Sara. Itong internal problem ng bayan natin, I hope it will be settled down. Ganun lang naman ang nasa akin. Nauna nang sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na wala siyang naging papel sa impeachment kay VP Sara. Walang role ang executive sa impeachment. Of course, did we discuss it with the Speaker? Did we discuss it with the other congressmen? Of course. And tinatanong, anong plano ninyo? Ano ba talagang gusto ninyong gawin? Pero sa kabila nito, naniniwala ang Pangulo na hindi ito makakaapekto sa ekonomiya ng bansa. I doubt it very much. Hindi naman siguro. Wala akong nakikita magiging effect na gano'n. Basta't patuloy yung ang ating pinaplano, ating mga strategy tungkol sa investment, tungkol sa mga bagong structural changes na lagi kong pinag-uusapan. But yun lang naman ang tinitignan ng investor. So I don't think it will have any effect. Samantala, nagsalita na rin noong nakarang linggo si Vice President Sara Duterte sa inihaing impeachment complaint laban sa kanya. Sa kabila ng aking mga naging pahayag ukol sa planong impeachment sa mga nakaraan na buwan, ang tanging masasabi ko na lamang sa puntong ito ay God save the Philippines. Pero sa kabila nito, hindi pa rin siya papaapekto rito at tuloy pa rin ang trabaho. Patuloy yung trabaho namin, and isa sa mga trabaho namin ay gusto namin tumulong sa Commission on Elections in voter education, particularly yung wag mo ibenta yung boto mo, wag gumamit ng dahas during campaign and election day, yung mga ganon. Pero habang nakatiwangwang ang impeachment complaint, mas pinag-aalab naman ng eleksyon ang hidwaan ng mga Duterte at Marcos. Charles Nicolimon, RNG News.